mga kapuso, ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga butiki o lizard, maliit man, gumagawa ngayon ng malaking balita. Sa Guatemala sa Central America, sinusubukan ngayong i-breed ang isa sa most endangered lizards sa buong mundo. Habang sa Romblon, may isang bagong tuklas na species ng tuko o gecko. Ang lizard o butiking ito, isa sa tinuturing na rarest venomous lizard sa buong mundo. Matatagpuan lamang sa kagubatan ng Motagua Valley sa Guatemala. Ito ang Heloderma charlesbourgerti dahil sa bead-like nitong itim na scales o kaliskis. Tinatawag din itong Guatemalan bearded lizard. Pero dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at illegal pet trade, tinataya na sa 500 to 700 na Guatemalan bearded lizard ang natitira ngayon. Kaya tinuturing din silang isa sa most endangered lizard sa buong mundo. Bago patuluyang maubos sa mga butiking ito, ang mga conservationists sa Guatemala, nagbe-breed ngayon ng isang bagong henerasyon ng Guatemalan bearded lizard. Ang kanilang mga itlog sa Guatemala City Zoo, maingat na minomonitor ng remote cameras at incubator tanks. Habang ang mga bagong hatch na baby lizard, kanila munang pinapakain at sinasanay na umakyat sa kung ano-ano mga bagay bago tuluyang pakawalan sa wild. Samantala, sa isla naman ng Sibuyan sa probinsya ng Romblon, isang bagong tuklas na butiki naman ang gumagawa ng ingay. Ito ang Luperosaurus alvarezi, isang French forest gecko na endemic o tanging sa mga kagubatan lamang sa palibot ng Mount Giting-Giting National Park makikita. Ang naturang gecko o tuko, maliit lamang. Humahaba lang sila ng 6.6 hanggang 7.8 centimeters. Meron din silang magaspang at bahagyan na kausting balat. At yellow ring sa palibot ng kanilang mata. Habang ang iris naman ng kanilang mata, kulay abo o di kaya asul. Ang pagkakadiskubre sa Luperosaurus alvarezi, patunay na ang Sibuyan Island sa Romblon, isa sa pinakamahalagang sentro ng biodiversity sa bansa. Pero may ideya ba kayo kung bakit pinangalan ng Luperosaurus alvarezi ang naturang butiki? Kuya Kim! Ano na? Ang Luperosaurus alvarezi ay pinangalan sa yumaong Filipino taxonomist at ecologist na si James Alvarez bilang pagkilala sa kanyang mahalagang ambag sa pag-aaral ng biodiversity sa Pilipinas, lalong-lalo na sa isla ng Sibuyan kung saan nadiskubre ang Luperosaurus alvarezi. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Hindi pa tapos ang clearing operation sa ilang lugar sa Negros Provinces at Cebu kasunod ng ashfall na ibinuga ng Bulkang Canlaon kahapon. Sumasabay pa riyan ang ulang dala ng habagat. Nakatutok live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan! Email, isinailalim ang probinsya ng Cebu sa heightened alert kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Canlaon sa Negros Oriental. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon kahapon. Hugas na mi isa mo ang litos, basi deeg mapuslan pa ni. Kaya yan. Pilit na isinalba ng mga magsasaka sa Canlaon City, Negros Oriental ang mga tanim nilang nabalot ng abo. Sinalo ng mga litos, sibuyas at karot sa 2 hektaryang gulayan ni Richel Sibalay sa Barangay Pula ang ashfall kahapon dahil nasa paanan lang sila ng bulkan. Ayon kay Richel, inutang pa nila ang mahigit 100,000 pisong puhunan sa pagtatanim at pag-aalaga ng gulay. Di ka mo gihugasan nga lito, sir. Dili ginapusla na. Dili na naguro mahal di, sir. Kini ana man ako ang bana nga ang gihugasan ng mga litos, lata gid siya. Ang sibuyas siguro, sir, murag panikamuta na muugma, ug okay ra ba ang dahon, harbiso na muugma. Adlaw-adlaw na mag-harvest. Patuloy ang assessment ng Canlaon City LGU sa kabuuang pinsala ng ashfall sa agrikultura. Sa bayan ng Moises Padilla, nagmistulang putik ang ilog na ito dahil umulan matapos ang ashfall. Expected din ang lahar sa subong nasunda naman kagapon. No? So, expected din nga may mga lahar nga maabot kung may mga heavy rainfall nga katago. Sa San Carlos City, Negros Occidental, tuloy-tuloy ang ginagawang clearing operation sa mga kalsada. Ganyan din ang ginagawa sa mga paaralan sa Cebu na inabot ng ashfall, gaya sa Science Laboratory ng Talisay City Science High School. Giuna nato ang mga laboratory nga nasa third floor kay pabor kayo sa hangin
Unya ang kining laboratory nato kadadlaw mo ginagamit. Unya karon pertig siyang abuga. Sa monitoring ng Cebu Provincial Health Office, simula ng magka-asphalt kahapon, mayroong 2 na ospital dahil sa respiratory illness. Nasa mabuting kalagayan na ang 2. Bukod sa pag-face mask, hinikayat din ang publiko na magsuot ng long sleeves para maiwasang dumikit sa balat ang abo na may sulfur. Inirekomenda rin ang pagsusuot ng eye protection. Respiratory good siya kay ma-inhale man siya, fine particles man siya, so ma-inhale. So ma-irritate ang ato ang mga bronchioles, ingon ana. So ma-result yun into kaning difficulty of breathing. Inaalam na rin ngayon ng lokal na pamahalaan ang kondisyon ng mga hayop. They're very prone to respiratory diseases. And if longer pa ang iya, so there will be kanang naay mga mortalities mo occur. Naka-heightened alert na rin sa Cebu. Ibig sabihin, 24 oras ang monitoring ng disaster responders. With the ashfall plus the habagat or di pagay super typhoon pa to yesterday. So unsa gyud on standby gyud ta heightened alert specifically the hospitals. Email sa latest Air Quality Index ng Environmental Management Bureau ng DNR, nasa good ang air quality sa Cebu ngayon ng hapon. Email. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng isang private citizen laban kay Senador Cheese Escudero kaugnay ng tinanggap niyang 30 million peso campaign donation mula sa isang contractor. Sa desisyon, sinabi ng Korte Suprema na wrong remedy ang nihingi ng petitioner para ipawalang bisa ang ruling ng Commission on Elections na nag-absuelto sa senador. Ang sabi noon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department, hindi lumabag si Escudero sa Omnibus Election Code nang tanggapin ito ang campaign contribution ng isang contractor na kabilang sa pinangalanang nakakuha ng flood control projects. Idiniin din noon ni Escudero na hindi niya tinulungan ang kumpanya para makakuha ng proyekto. Balik kulungan ng suspect na nang molestya umano sa ilang babae, kabilang po ang isang menor de edad. Ayon sa pulisya, sangkot ang suspect sa 15 kaso ng robbery, pagnanakaw at pangmomolestya. Nakatutok si John Consulta. Pasado 2:00 ng hapon noong June 27, makikita ang isang babae na pabalik sa kanyang sasakyang nakaparada sa public parking lot sa Angeles, Pampanga. Maya-maya, dumating at pumarada ang isang lalaking nakaputing motorsiklo. Hindi nila nakita sa video ang sumunod na pangyayari, pero tinarget na pala ng lalaki ang babaeng nakunan ng CCTV. Kwento ng biktima, puwersahan siyang tinangay at minoles siya ng lalaki sa sarili niyang sasakyan. May lalaking biglang lumapit sa akin sa likod ko. Tapos tinutukan niya ako ng baril. And then, pinapasok niya ako. Sabi niya, huwag kasi sigaw. Pumarada ang sasakyan sa gilid ng isang kalsada. Nagmamakawa ako sa kanya. Sabi ko, kuya, huwag mo akong papatay. Huwag ako. May anak ako nag-aantay sa akin. May mga pamangkin pa akong pinapaaral. Kinuha niya yung cellphone ko, pinatay niya yung cellphone ko. And then, kinuha niya yung pera ko. Sabi niya gano'n, hindi kita anuhin. Basta sumunod ka lang sa akin. Sabi niya, magbabad ka. Itinali pala ng suspect ang kanyang kamay sa kambyo. Nang makatsyempo, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at nasagip ng mga dumaang pedestrian. Kita naman sa CCTV ang pagtakas ng suspect mula sa pagsakay sa tricycle, paglalakad pabalik sa kanyang motorsiklo at pagkapalit niya ng damit. Kahapon, naaresto ng mga tauhan ng Police Drug Enforcement Group ng Region 3 ang suspect sa isang parking lot sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa Police Regional Office 3, dati nang nakulong ang suspect para sa mga kasong theft at carnapping. Pero ngayon, robbery na umano ang kanyang ginagawa na may kasamang pangmomolestya sa kanyang mga tinatarget ng mga babae. Iba-ibang approach. Minsan na by chance lang kung ano yung makita niya. Meron namang talagang binabalik-balikan niya, inaharap niya yung establishment, kung ilan ang tao, kung CCTV.
Ayon sa Police Regional Office 3, di bababa sa 15 kaso ng theft, robbery at pangmamolestya ang kinasakutan ng suspect. Pero may kakaiba raw siyang diskarte kung kaya siya nakakalabas ng kulungan. Nakasuhan siya, nakulong, yung kaso niya is say 1 year lang siya, good behavior perhaps o kung ano man. Pag nakawala siya, gawa na naman ng krimen, inaamin na lang daw, inaamin niya para na bumababa daw ang sentence. So naging cycle niya yun. Pagkatapos makulong, let's say 1 year or 2 years, gagawa na naman ng krimen. Kanina, lumutang din ang dalawang umanong minolestya ng suspect sa Pampanga. Isang grade 6 student na 11 anyos na puwersahan umanong ipinasok ng suspect sa kanyang sasakyan. At isang may-ari ng tindahan na pinasok daw ng suspect sa kanyang tindahan. Sobrang masakit po sa kalooban ng isang ina na hinahanas ko ng 11 years old. Ang gagawin. Kaya sobrang masalamat ko po sa Diyos na nahuli po siya. Itinuro ng 3 biktima ang suspect na nahaharap sa mga karagdagang reklamo ng robbery, acts of lasciviousness at sexual assault. Ibinigay rin ng 500,000 pesos na pabuya sa impormante na nakapagturo sa kinaroroonan ng suspect. Wala pang pahayag ang inarestong suspect. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sa 3 araw pa lang na itinatagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, marami-rami na ang katanungan ng mga Pinoy. Siguro dahil hindi pamilyar ang proseso sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong mamamayan. Maaring bago rin sa pandinig ang mga salitang objection o kaya naman ay sustained o kaya ay overruled para tulungan tayong maintindihan at masundan ang paglilitis. Kinuha namin ang tulong ng isang eksperto at tinutukan yan ni Mark Salazar. Ang daming tanong sa amin online tungkol sa impeachment trial. Halimbawa ito, why is the Senate President not serving as the presiding officer during the impeachment trial? What is the role of the Senate President seated beside the presiding officer? Bakit nga ba dalawa silang nandun? Ito pa isang tanong bakit daw pagkabagal-bagal ng proseso, nakakaisang testigo pa lang ang korte hanggang ngayon? Dinala ko na kayo mismo dito sa UP College of Law, UP Diliman, sa Malcolm Hall. Huwag kayong mag-alala, ipapalimanize natin sa mga eksperto yung mga tanong nyo. Prof, ang isa pong tanong nila, bakit to pagkabagal-bagal, and one main reason is object daw ng object. Pareho naman yung prosecution at depensa. Objection, Your Honor. Whoa. Objection. Objection, Your Honor. Oh, no. Objection. 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 Yung proseso ng objection or yung objection, ginagamit yan upang pigilin yung pagsagot ng isang tanong na lumalabag doon sa ating patakaran. Nagpapatagal talaga siya kahit papaano sa proseso, pero dinidisenyohan kasi yun para maiwasan yung pagpasok ng mga problematic na sagot, no? O yung mga sagot na baka hindi nagpo-promote ng katotohanan. Tapos, in between, magpapasok ang presiding officer. Sasabihin niya, sustained o overruled. Ano po yung dalawang yun? Overruled. Sustained. Overruled. Overruled. Yung sustained, ibig sabihin nun, pumapanig yung presiding officer sa objection. Pag overruled naman, ibig sabihin nun, hindi tama or hindi wasto yung objection na ni-raise. Tapos ano naman po itong direct examination, cross-examination, muntik pang magkaroon ng redirect at saka recross. Pakahaba daw, iisang testigo na pakadaming tanong. Hindi natin hinahayaan yung testigo na parang umupo na lang doon at magkwento, bako saan-saan pumunta yung kwento, at hindi natetest yung katotohanan. So yung direct examination, yun yung pagtatanong ng usually open-ended questions ng partido or panig na naghain ng witness. Pagdating naman sa cross-examination, yung purpose nun ay para butasin nung kabilang panig yung testimonya ng testigo. Susunod naman yung redirect para linisin yung ibang bagay na marahil misleading galing doon sa cross-examination.
Tapos mayroon na naman pagkakataon na butasin yung testimonya doon sa redirect, sa recross examination. At doon na nagtatapos yung pagtatanong ng mga abogado sa bawat testigo. Balikan natin ang tanong ng ilang netizens kung bakit dalawa silang nasa taas ng korte. Sina Presiding Officer Chis Escudero at Senate President Sherwin Gatchalian. Noong panahon ni President Estrada, nung siya yung ini-impeach, si Senator Aquilino Pimentel ay Pangulo ng Senado at naroon din siya sa taas kasama si Chief Justice Hilario Davide na siya namang presiding officer ng trial. So hindi ito makabago sa ating sistema. Pero sino ang mas main character? Ang main character ay ang Senado mismo. So yung pananatili ng presiding officer doon ay batay lamang sa rules ng Senado ngayon kung saan mayroon silang kapangyarihan na maghalal ng presiding officer. Ibig sabihin nun, pwede rin nila tanggalin yung presiding officer. Definition of terms naman tayo with Professor Paulo Tamase. Ano yung naririnig ho natin sa objection na leading question, Your Honors, please? Objection, leading. Yung leading questions ay mga tanong na parang sinasuggest na or minumungkahi na yung gusto marinig na sagot. Ano naman yung speculative, Your Honors, please? Speculative, ibig sabihin nun ay parang hypothetical yung sagot or parang masyadong madaming kuro-kuro yung sagot. Ito yung mga sagot na kailangan, na parang humuhula lamang yung testigo. Yung argumentative, Your Honor. Yung argumentative naman na questioning, parang nakikipag-away na yung abogado sa testigo. Masyado niyang pinipilit yung testigo, no? Or naiipit yung testigo. Sa gitna rin ng trial, nagbiruan pa ang kapwa abogadong sina Senator Judge Alan Cayetano at Presiding Officer Escudero tungkol sa marking of evidence na FFFFF, GGGGG. Ano ba yun? FFFFFFFF dash GGG GGGGGG. That's FFFFFF to GGGGGG. Yes. Yung exhibit numbers kasi sa korte, kadalasan, kapag ikaw yung prosecution, no, yung exhibit numbers mo ay letra na series. So, A, B, C, D, E. Pero syempre, pag naubos na yung 26 letters ng alphabet, dodoble yun. AA, BB, CC. So, yung FFFFF, yung siyam na F, ibig sabihin 9 times na naubos yung 26 na letra. Ganon kadami yung ebidensya. Mas madali sa depensa. Kasi sa depensa, ang normal na pagbibilang ay batay sa numero. So, exhibit 1, 2, 3, etc. So, kung ganyan pala ka-voluminous ang evidence, voluminous, malabo raw ang 92 trial day sa kasong ito. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ramdam hanggang Western Visayas ang malakas na ulang dulot ng habagat. Mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas sa Antique at Negros Occidental. Nakatutok si JP Soriano. Binaha ang mga kalsada at kabahayan sa Hamtik Antique matapos ang matagal na pag-ulan kahapon. Sa monitoring ng PDRRMO Antique, tumaas rin ang level ng tubig sa mga ilog. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa 22 barangay sa 8 bayan sa probinsya dahil sa pagbaha. Mahigit 1,000 pamilya ang inilikas. Ngayong araw, 71 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center. Basi nga may mga madalom, mga pagbaha no, sa kadya nga gina-expect natin. So padayon no, ang ating pagtudlo ka mga warning, kag information. Sa coastal area sa Arevalo, Iloilo City, malakas ang alon at hangin. Panilag lang kami sa tubig nga magdako. Na lang ya kay kun magdako na ya kuanid kami diri sa baybayo. Nagabugtaw gid kami kag magtanaw sa tubig kay kun ano kag ano ya kun ready ka na. Umabot sa 1,289 na paaralan sa Western Visayas ang nagsuspende ng face-to-face classes. 414,000 na estudyante ang apektado. And automatically we shifted our learners to alternative delivery mode. Hindi man direktang apektado ng bagyong Inday ang Region 6. Mararanasan pa rin ang maulang panahon ngayong gabi dahil sa habagat ayon sa Pag-asa. Amo ini ang nagadala sa mga pag-ulan diri sa aton sa may Western Visayas ay labi na sa bahin sang Antique. Sa Negros Occidental, mahigit 600 pamilya o binubuo ng 1,953 na individual ang nag-evacuate dahil sa pag-ulan. 23 LGUs ang nagsuspende ng face-to-face classes.
Sa bayan ng Hinigaran, 18 kabahayan sa coastal area sa mga barangay Tagda at Pila ang nasira matapos dumaan ang buhawi kahapon. Hindi ka mga partially damaged nga panimalay. Panugyan lang gyapon no sang provincial government Negros Occidental is padayon gyapon kita nga magmonitor sa weather advisories. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may mga nagsuspindi na ng klase bukas, araw po ng Sabado. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan na may Saturday classes sa buong Laguna. Pati po sa Dagupan City, Pangasinan at Tanza, Cavite. Wala namang face-to-face classes at hinihikayat na mag-shift sa modular distance learning sa Caloocan City at Naik, Cavite. Patuloy pong tumutok sa 24 oras at GMA News para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Binigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-10 anibersaryo ng UN arbitral ruling kung saan sinabi ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan sa batas ang 9-dash line ng China. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, sa harap nga ng mga diplomat at mga opisyal ng pamahalaan ay binigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang importansya ng ika-10 anibersaryo ng UN arbitral ruling kung saan pumabor ang Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas laban sa China. Hindi lang daw isang abstract na legal na panalo ang arbitral ruling kundi may malaking epekto sa mga Pilipino, partikular ang mga mangingisdang Pinoy. Pinalakas din daw nito ang global confidence sa International Tribunal at pinagtibay ang sagradong patakaran na ang mga kasunduan ay dapat sinusunod. 10 taon na nakalipas mula nang ilabas ang desisyon, patuloy pa rin umanong nabubunyag ang legasiya nito at nasa kasalukuyang mga pamahalaan, diplomats at maging mga ordinaryong mamamayan ang responsibilidad para ito ay pakinabangan at palawigin. Pinasalamatan ng Pangulo ang anyay mga kaibigan at partners mula sa iba't ibang panig ng mundo na tumindig kasama ang Pilipinas para depensahan ang rule of law. Ang tanumpating ito ang nagsilbing pagtatapos sa commemorative conference tungkol sa makasaysayang arbitral ruling kung saan sinabi ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan sa batas ang 9-dash line ng China at Pilipinas ang may karapatan sa mga features na nasa loob ng 2 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Narito ang payag ni Pangulong Bongbong Marcos. 13 years ago, when the Philippines initiated these arbitration proceedings, we stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. In making that historic decision in 2013, which culminated in the landmark 2016 arbitral award, our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. Ilan sa mga diplomat na dumalo dito sa talumpati ng Pangulo ang bagong talagang ambassador ng Amerika sa Pilipinas, maging yung mga ambassador ng mga bansang sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas. Yan ang latest mula rito sa Pasay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Hindi napigil ng ulaan ang panawagan ng ilang retiradong uniform personnel na papanagutin ang mga korap, kabilang ang mga sangkot sa flood control scandal. Nakatutok si Von Aquino. Rain or shine! Rain or shine! Sa kabila ng pabugso-bugsong malakas na ulan sa lungsod ng Maynila, hindi natinag ang mga nakiisa sa Interfaith Rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative o UPI na kinabibilangan ng mga retired military, police at uniformed service personnel. Ayon sa UPI, layunin ng kilos protesta na makapagpahayag ang taong bayan ng kanilang galit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, partikular ukol sa flood control scandal. Panagutin yung mga nagnakaw ng perang taong bayan at saka isoli yung mga perang ninakaw. Kasi flood control, isang portion lamang po yun pero sinasabi na marami pa ng mga ibang departments ang involved, hindi lamang yung DPWH. Paglilinaw ng UPI, bagamat hindi nila ipinapanawagan ang pagbaba sa pwesto ng sino mang opisyal ng gobyerno, malaya raw ang kahit na sinong sumama sa kanilang rally na magpahayag ng kanilang saloobin.
May ilang retiradong military official nga ang may ganyang sinabi sa entablado. Ikaw ang tinutukoy ni Zaldico na mastermind. BBM resign now. Yan po ang panawagan ng mga kapwa natin Pilipino. Sinusubukan pa naming makuha ang panig na Malacanang ukol dito. Ang anak ni Senador Rodante Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta namataan din sa rally. Ako po'y nakikiisa sa kanila, sa kanilang panawagan. Opo. Hindi po natatapos yan hanggat hindi po talaga nalalagay sa hustisya ang totoong mga may sala sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakabantay naman sa rally ang mga tauhan ng Manila Police District. Monitoring tayo dito at ito naman ay Freedom Park. At sa ngayon, as we speak, meron na tayong crowd estimate dito ng mga more or less mga 2,000. At ngayon, makita naman natin, normal situation tayo. Tuloy-tuloy yung ating monitoring sa lugar. At yung daloy ng trapiko, meron tayong mga personnel na nagmaman ng daloy ng trapiko. Ayon sa UPI, magtatagal ang rally hanggang alas 12 ng hating gabi. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. After ng crossover ng Team Kamao sa Born to Shine, may mga bagong character na papasok sa series at makakalaban ng P-pop girl group na Yumi. Ang isa palaban sa sayawan habang ang isa pa, grand winner lang naman ng GMA Singing Competition. Kilalanin sila sa chika ni Athena Imperial. Ang mainit na rivalry ng P-pop girl groups na Yumi at Nixie sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Mukhang mas iinit pa. Ang Nixie kasi magkakaroon ng 2 new members. Ang belter na si Lexie Hipolito, played by the first ever The Clash champion Golden Cañedo. At ang dancer-influencer na si Kendall Domingo, nagagampanan naman ni AC Bonifacio. Hyped up ang dalawa on their first day of taping para sa musical series. I'm just glad to be here. I always love to do shows that celebrate performing and dancing and singing, and this is one of them, so I'm just glad to be part of it. In good shape na rin si AC, kaya complex choreography can't stop her. I was recovering also because I did break my arm last year, so I've been recovering. But we're back at it, dancing again. Ito naman ang big TV comeback ni Golden after her 5-year hiatus. Ngayong nakagraduate na siya sa kursong BS Nursing sa Cebu. Binigyan po ako agad ng opportunity dito sa Born to Shine. And of course po, na maipakita ko rin yung talent ko kasi it's my first time po sa serye, sa sayaw. Next year na raw nakaschedule si Golden mag-nursing licensure exam. For now, i-enjoy ng The Clash Season 1 champion ang kanyang pagbabalik showbiz. Mapapanood niyo po ako sa All Out Sunday this coming Sunday po. And then sa The Clash, I hope na panoorin niyo po ang The Clash Teens. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!